Welcome back, chatters. Sit and talk dito sa Cyber Chat Season 2, Episode 4, #Care for OSAC Victim Survivors. Ngayong araw po, pag-uusapan natin ng trauma management ng ating mga victim survivors, particularly mga bata o kabataan na dumanas ng online sexual abuse and exploitation. Paano ba ang healing at recovery process ng mga victim survivors? Sasamahan tayo ng 2 social workers na kumakalinga sa mga batang ito. Ang una ay ang center head ng Bethany Children's Homes Salvation Army. At ang ikalawa naman ay mula sa ating partner organization, ang ECPAT Philippines. Good day sa inyong dalawa. Bago ang lahat, kilalanin muna natin ang ating mga guests. Miss Jenny, maaari mo bang ikwento sa amin very briefly ang iyong background bilang isang social worker? So sa kasalukuyan po, ako po ay nasa Bethany. So ang Bethany po ay isa siyang residential care facility. So exposed po tayo doon sa mga traumatized na mga bata na biktima po ng OSAEC o di kaya po ng sexually abused na mga kabataan. Well, partner, pasalamatan po natin si Miss Jenny, no? Ito pong nakikita ninyong mga paintings na andito sa ating set, no? Mga artwork na nasa background natin, no? Gawa ito ng mga bata, no, na residente ng Bethany Children's Homes na ipinahiram sa atin ni Miss Jenny, kaya maraming salamat po. Miss Jenny, how many years have you been connected with Bethany Children's Homes? I've been connected to Bethany Children's Home for almost 22 years. Can you give us a brief background then about this shelter? Okay, about Bethany Children's Home po kasi, ito ay isa lamang po sa mga shelter ng Salvation Army. So, trivia, yung Salvation Army po ay located po siya all over the world sa 134 countries. So, dito po sa Pilipinas, meron po kaming 2 residential care facility. Yung isa po ay Joyville Children's Home at ang isa naman po ay Bethany Children's Home. So, nag-exist po ang Bethany Children's Home noong 1964. Okay. Oh, tagal na pala. Tagal na, di ba? Buhay, hindi pa tayo buhay noon. Pero ang Salvation Army Bethany Children's Home ay nagsisimula na siyang magbigay ng serbisyo sa community. At particular that time, 1964, ang mga kinikater po nila noon ay orphans, neglected, abandoned, surrendered, at the same time, impoverished children. And noong 1999, itong mga batang ito ay na-reunite sa family. At the same time, noong 2000, ay nagkaroon po nag-reprogram po kami ng kliyente. And it was 2001 in which bahagi na po ako ng team, kasama na po ako doon, ay kinikater na po namin yung mga sexually abused girls. So from there, 2018, nung nagkaroon din po kami ng pilot study for OSAEC for 2 years, in which nakasama ko din po doon si Ma'am Joanne. And then, sa ngayon po, since 2021, Bethany Children's Home became a residential care facility for children in need of special protection. Miss Jenny, no? Partner, hindi kasi basta-basta ang pagiging social worker. Yes. Hindi pwede dito maiksi ang pasensya. Kailangan mataas din ang iyong sensitivity, lalo na sa mga kasong ganito, no? Yes. Yung hinahawakan nyo, Miss Yes. Jenny, yung katulad ng sexual exploitation Yes. of Children, no? yes. Hindi siya biro. Pag ikaw po ay nagtatrabaho sa ganitong sistema o kalakaran ng trabaho, bilang worker, kailangan kilala mo ang sarili mo. Para in any aspect you can face at you have to be ready at all times, in all cost. Tsaka yung learning from this, no, partner, alam mo yung paghawak ng kaso nila, no, na yung isang client na pumasok sa loob ng shelter, hindi siya kailangan ng isang worker naiintindihan niya ang pagiging biktima. Yes. At parang inilalagay niya ang sarili niya na siya din mismo yung biktima para sabay silang nag-heal. Partner, si Miss Joanne naman, no, ay kilala ko na din dahil kami ay magkasama sa ECPAT Philippines, no? That is my former organization. At Joanne, can you share with our audience your experience as a social worker? So ako po si Joanne Brimon. Ako po ay social worker ng ECPAT Philippines. Ako po ay nasa practice na
for almost 10 years. Ako po ay nanggaling nasa adoption, foster care, medical setting, and sa ngayon po ay nag-aalaga ng mga batang victim survivors ng online sexual exploitation of children. Ayan, di ba? Para po sa ating mga manonood, ang ECPAT Philippines ay was one of the lead organization that lobbied for the enactment of the national landmark legislations, no? Which aid in the prosecution of criminals associated with sexual exploitation of children. Ano? At partner, marami kaming pinagsamahan ng ECPAT Philippines, lalo na nung itong RA 11862, no, na yung Anti-Trafficking Persons Law, no, ganun din sa 11930 sa USAIC, no. So mga nakasama ko rin yung mga partners with IJM dyan. Yes. Magkakasama tayo palagi tuwing ina-expand natin ang anti-trafficking law for better protection. At alam din ng mga matatagal ng mga child protection advocates na ang ECPAT has pushed for local ordinances in 2016 to 2017, particularly the anti-child sex tourism ordinances in Bohol and Malay Aklan. At alam ko, partner, ikaw nga ang nasa forefront niyan, di ba? Well, partner, ganun na nga, lalo na ang province ng Laguna, where, syempre, taga-ron ako sa lalawigan na yan. And of course, with Pampanga. At ngayon, inuumpisa na namin sa Surigao del Norte. Nandiyan na rin yung yung ordinance natin, yung localization of the national landmark of laws, no. Meron sa ating bansa. Pero balikan natin ngayon itong topic natin, partner. Yes, kasi gusto kong itanong sa inyong dalawa. Okay. Una muna yung profile ng mga bata na nasa center ninyo or yung dinadala sa center nyo. Siguro we can start with Miss Jenny first. Okay, so sa ngayon po, ang mga bata po namin, ang nasa amin pong residential care facility, ang pinakabata po namin ay nag-iedad po ng 2 taon at ang big ate namin ay 20-year-old. So, yung mga bata po sa Bethany Children's Home ay mga survivors po ng sexual abuse, OSAIC at the same time, child trafficked. Naalala ko, una kong nakilala si Miss Joanne sa Bethany Children's Home. Pero ngayon, nasa ECPAT Philippines na siya. Kumusta naman yung profile ng mga bata na dinadala sa ECPAT? So sa ngayon po, kami po ay nag-handle, ang ECPAT Philippines po ay nag-handle ng victim survivors of child sexual abuse and exploitation. Sa ngayon po, sila ay may edad na 12 hanggang 18 taong gulang. Joanne, ano yung mga usual na background ng mga cases nila? Usually po yung mga background po ng ating mga bata, ito po yung mga batang nawala ng mga magulang. Sila po ay mga orphans. Usually, sila yung napabayaan usually ng mga magulang at nanggaling sa mga magugulong pamilya. And ito din po, usually, ang background po ng OSAIC survivors natin, sila din po, most of them ay galing po sa mga tourist destinations dito sa Philippines. I'm really curious, gaano po usually nagtatagal yung mga bata sa inyong mga shelters? Sa amin po, sa Bethany, depende, it's a case-to-case basis. Depende po doon sa pag-respond ng bata, doon sa healing and recovery, and at the same time po, doon sa prognosis or sa takbo po ng kaso nila. So based on the experience, meron po kaming pinakamatagal na higit sa 5 taon at meron naman pong wala pang 1 taon. Ang mandated naman po talaga ng DSWD is 6 months to 1 year kasi nga po ang gusto natin is hindi po talaga magtatagal ang bata sa loob ng isang shelter unless po sila ay may mauuwian na maayos na pamilya o tahanan. Hindi po talaga dapat na magtatagal sila sa isang shelter. But usually sa amin po sa ECPAT, ang pinaka-minimum po na stay ng isang bata, depende po sa kanyang case, is 1 year usually. And meron po kami mga bata doon na nagsistay for like 3 years to 5 years. Usually po is sila na po yung mga batang wala na po talagang mauuwian and we are preparing them for independent living. Can you briefly describe for us po, ano ba yung karaniwang psychological condition ng mga bata na sarili nilang magulang ang umabuso sa kanila?
or magulang mismo or older sibling yung perpetrator ng or facilitator ng OSAIC? Yung manifestation pagdating po sa psychological condition, very visible po at makikita mo po talaga yung mga symptoms such as yung post-traumatic stress disorder, yung highly sexualized aggressive behavior, may mga ganun po. At the same time, andun po yung depression, helplessness, at the same time po yung anxiety. Ito pong mga binanggit ko ay nagli-lead po para ang isang bata po ay siya mismo ay mag-decide sa sarili niya na kitilin ko na lang ang buhay ko. So nagkakaroon hindi lamang ideation but yung execution or attempt mismo ng suicide ay nandoon. Naiisip ko nga na yung perception nila ng what is morally right, what is wrong, distorted na yan eh. Yung may perversion kasi ng truth na dun sa mga pinagawa sa kanila ng mga magulang nila at older siblings na nag-push sa kanila na mag-engage in OSAIC. Paano nyo nape-penetrate ang isang bata? How do you make them trust you? Paano mag-build ng rapport? Paano namin napipenetrate? A series of activities na ginagawa sa shelter. Isa sa pinakamahalaga yung counseling session, yung psycho-education na ginagawa na patuloy at dapat kailangan may consistency yung intervention na ginagawa mo. Hindi yung sala sa lamig ka, sala sa init ka. Kailangan nandun ka doon sa goal mo na yung batang ito, bago ko siya bibitawan, enhanced ko yung buhay niya. Okay? Ramdam ko na healed siya. No, nakamtan niya yung hindi lang yung justice, kung hindi yung papaano niya papatawarin yung sarili niya doon sa kaisipan na nag-i-struggle siya. Actually, that's a very challenging issue po, no? But sa amin naman po kasi, yun nga po, sabi ni Miss Jenny kanina, meron po tayong mga series of activities na ginagawa to penetrate the child, para maipaintindi natin sa kanila na mali yung ginawa ng kanilang mga magulang. So, very challenging talaga siya. Kaya walang single institution na holistically maibigay niya yung approach. So, kailangan natin ng collaboration. No? Yeah. We need to collaborate. Andun yung hangganan ng hanggang saan yung magagawa ng isang social worker, papasok si psychologist, yung mga medical practitioners, yung mga family na kung saan in support sa bata para maayos yung cognition ng bata. Hindi magiging clouded yung kanyang emotion. Partner and to our guest, no? Si Miss Jenny and si Miss Joanne. Alam mo, yung pundasyon kasi ng pinag-uusapan natin, unang-una ang karapatang pambata, na napakahalaga na ito ay maging parte ng kaunawaan mismo ng mga magulang. Sapagkat pag sa unang pundasyon na to, yun ang nagiba, malalabag at malalabag yung karapatan ng bata. Pupunta ito sa anumang uri ng pang-aabuso sa kanila. Diba? At yung forma mismo ng online sexual abuse and exploitation, no, sa mga bata ay isang formang mapang-abuso at mapaglabag dun sa kanilang mga karapatan. Ang healing and recovery, lalo na kung ito ay nasubmit na sa korte at dinidinig na ang kasong isang bata, for example, OSAIC case, hindi ang hustisyang makukuha sa pagkapanalo sa isang kaso sa korte ang siyang sagot doon sa healing and recovery. Ang pinakamahalaga, yung nakabalik ang pagkatao ng isang naabusong bata, no? At naibalik siya doon sa wastong lugar ng kanyang buhay bilang isang bata. Hanggang sa lumaki siyang normal at nakakagalaw siya ng malaya na walang kinatatakutan sa lipunan. Yan yung tinatawag natin na tunay na healing and recovery ng isang bata. Hindi yung basta nanalo lang sa kaso. Of course, yes, mahalaga yun. Yes. No? Yung hustisya sa korte na ipanalo yan, mahalaga yon para sa kanya. Pero kung hindi na ibalik yung pagkatao ng isang bata, na nawasak, yes, yan yun. Hindi pa rin masasabing matagumpay yung batang na-rescue natin. We expect that ito ay mahabang proseso talaga, from victim to survivor, and hopefully one day they become advocates, yes, leader advocates themselves. Let us call our next guest to help us better understand the healing and recovery process. Partner, teka muna. Hinga muna tayo ng malalim at let us pause for a short break. Sit still,
We will be back.